Isa pong napaka mabagyong araw po sa amin dito sa Baguio City. Pero ako po si Coach Meng, bumabati ng magandang hapon pa rin po. Okay, so 15 days na lang po ang natitira bago ang civil service exam. Malamang ikaw ay kinakabahan, lalo na okay, sa mga math items na maaaring lumabas sa iyong exam. Mapa ikaw ay first timer or repeater, malamang meron kang mga agam-agam. Ayan, no? So, tungkol sa mathematics. So, ang aking purpose ngayong hapon ay matulungan kayo na mas maintindihan ito at mabuild ang inyong confidence over the 15 days bago pa ang examinasyon. Kaya ba yun? Oo naman. I have done this over the past 7 years already and I can do it again. So, tara na po, magsimula po tayo sa ating pagdidiscuss ng mga strategies, mga techniques kung paano po sagutan ang mga math problems or items na kinakatakutan nyo. However, okay, ito po. Ngayong araw, namili lang po ako ng isang topic na panggagamitan natin ng mga strategies and techniques na sinasabi ko. Ito ay pwede natin gamitin. These techniques can be transferred to answering subtraction, multiplication, division, and any other problems in the future. Okay po, so, but I have chosen addition because this is a topic that is easy for everybody. So, easy lang po yung topic natin ngayon, pero ang gusto ko pong i-focus natin is the strategy or the technique. I repeat, let us focus on the use and awareness of the strategy and the technique in answering addition questions. Ayan po, no? Alright, so let's begin. Ayan na po. So this is a 15-day free civil service examination review. Okay po, no? So, ako po si Coach Meng, by the way, sorry. Ang inyong mentor para sa 15 days na review na ito. Okay, so we will start with the basic operations on numerical ability. Bakit numerical ability? Pasensya na. Dahil gusto ko pong ma-address natin agad yung pinaka-fear ng halos lahat ng mga mag-e-exam sa civil service. Ayan po. So, the rest kasi pwede na lang natin yan ikembot. Ayan po, no? Alright, so ano po ang mga ipapakita ko ngayon? Ito po sila. Math strategies and techniques, easiest way to solve your numbers and then beat the time always. Ayan. So, isa po sa napaka-daming comment no, ng aking mga naging estudyante noong mga nakaraan ay yung lagi daw kinukulang sila sa time. Ayan. So, itong mga strategies and techniques na to ay kailangan nating i-master, i-practice ng paulit-ulit para ito ay magamit natin to save time. Ayan, to save time. Bakit natin kailangan mag-save time? Para meron tayong extra time na sagutan yung mga items na nangangailangan talaga ng oras para sagutan. Ayan. Okay, ang math kasi is pare-pareho lang po ang concept niyan, no? Pare-pareho lang ang technique, pare-pareho lang din ang atake, no? So, ang gagawin lang natin ay alamin ano ba tong mga to. Ayan. So, magsisimula tayo dito sa number na to. Ngayon, ayan, no? So, ako po ay naniniwala sa learning by doing ni John Dewey. Okay? So, hindi po uso sa akin yung ako lang po nagsasalita. Para po mas ma-appreciate nyo yung aking ituturong strategy, gusto ko po sana na sa bawat number na sasagutan natin ay bibigyan ko kayo ng 20 to 30 seconds para sagutan ito on your own, and then ako naman ay magpre-present ng ating pangmalakasang solution. Ayan po. Ayan po. So, simulan natin dito sa number na to. You have 15 seconds to answer this question. Five,
2, 1. Alright, okay. So, 15 seconds is done. Ayan. So, kagaya po ng sinabi ko kanina, hindi po natin sinasabi na hindi po kayo marunong mag-add. Okay? Hindi po yun ang purpose. Ang purpose po is how to add in such a way that you can save time. Ayan, no? So, malamang sa malamang, ano po ang ginawa ng karamihan sa atin? Okay. So, syempre, nagsulat tayo, kinopya natin. Tama po ba? Ayan, no? Kinopya natin ang ating ang tawag nito, numbers. So, ito po tatandaan nyo, no? Pag kayo po nag-e-exam, yung inyo pong papel, yung questionnaire, no? Pwede po natin tong sulatan. Ayan, bayad nyo po yan, yung papel na yan. Sa inyo po yan. Kaya lang, hindi nyo po siya pwedeng iuwi. Okay, so markahan nyo po siya, sulatan nyo siya, pero iiwan nyo po siya pag natapos na po kayo mag-exam. Ayan, no? So, eto po, susulatan natin ang ating exam paper. Huwag po natin kopyahin lahat. Pwede naman pong konti lang. So, sa simula po, magsusulat po tayo, mangungopya tayo. Pero maya't maya, makikita nyo na hindi na po tayo magsusulat. Okay, ano po ibig sabihin? Kagaya nito. Okay, kung nagsulat kayo, di syempre nag-add kayo. Tama po ba? Yes. Okay. So, ano po ba ang sagot nyo? Malamang ang sagot nyo po ay letter D. Ayon. Okay. So, malamang yan po ang sagot nyo. Okay. Ngayon, turuan ko po kayo kung paano po ito gawin na hindi na po kailangang magsulat. Okay. So, ganito po yun. Habang tayo po, while looking at our question, no? So, you try to look at your choices as well. Ayan. So, titingnan din natin itong mga choices natin. Uy, pare-pareho sila, 1,060 something, pero may 62, 63, 64, 65. Aha! Hindi sila pare-pareho ng ending. Okay, so, ibig sabihin, pag-add lang natin yung units digit natin. Okay, 7 plus 8 is what? 15. Ending is 5. There is only one choice with an end, which is ending in 5. Ayan po. So, ang inyong sagot ay delta. See? So, ilang segundo lang yon, mga 2 seconds or 3 seconds, no? Yung analysis, no? You're looking at your given, and then you're looking at your choices, okay? And then, try to analyze your choices. How close are they from each other? How do they look? Okay, so may ganun din pala yung itsura din, no? Okay, hindi sila pare-pareho ng ending, pero pare-pareho na yung iba. Dun lang pala sa ending nag-iba. So, solve natin yung sum nung unit digits. Ayan po. So, kailangan ko pa ba talagang kumpletuhin yung solution? Hindi na po. Hindi naman po i-check ng civil service ang inyong solution. Okay, ang i-check lang po nila ay kung anong letra ang inyong pinili na inyong inilagay sa answer sheet. Ayun po. Ayan. Okay, so yan po ay isa sa mga techniques na dapat nyo tandaan. Hindi po kailangang isolve ng buo ang question. Hindi porke, addition, ang bilis, kaya-kaya, okay. Solve agad. Okay, so kaya naman po malamang. Kaya lang, mas mabilis po pag you work smart. Ayan po, no? So, tingnan natin ang choices. Kung alin po ang hindi pare-pareho, doon po tayo mag-focus at hanapin natin doon sa ating given. Alright? Sunod po. Ayan. Still the same. I'm gonna give you 15 seconds to finish this item. Okay, time is up. Diba? Ang bilis lang pala ng 15 seconds. Okay, pero kayang-kaya natin yan. Ayan, ngayon natutunan nyo na yung sinabi ko kanina. Alright, so tinignan nyo yung choices. May mga 1 ang ending, may 9 ang ending. Tapos tinignan mo yung given. Okay. So yung middle naman ang magkaiba. Okay, yung middle naman. Alright, ngayon so alam mo na 9 plus 2, okay, is 1. Okay, so mali na po si Charlie. Ayun po, no? So, if you notice, while we're doing the solution, you are starting to eliminate others. Ayan po. And then, napansin nyo na yung first digits pareho. So, dapat dito sa second digit, dito natin makikita kung ano yung tamang sagot. Okay, so nag-carry tayo. 8
plus 6 is what? 14 plus 1, 15. So, ang sagot, 5. Ayan. Okay. So, ang sagot natin ay alpha. There you go. Okay? So, still, kanina, ending tayo. Sumunod, still noting the differences among the choices. Okay? This time, we found that different value or number somewhere in the middle. Okay? The ending, we were able to eliminate 1. And then, for the middle, ayun na. That was where we were able to find out the correct answer. Alright? Moving on. Okay po, no? Okay. Another 15 seconds for you. Alright, stop. Ayan na po. So, wait lang. Okay. So, meron na po kayong sagot. Now, if we're going to look at our choices, di ba sabi ko, tingin-tingin, no? Okay. Oh, they're all ending in 1. Okay. So, we cannot do something about the 1 this time, the ending. The middle numbers are all different. Okay. Another is the hundreds place are also different. Ayan. Now, you can start to eliminate doon sa hundreds na place value. Paano? O di tingnan mo ngayon tong 3 and 2, that's 5. Okay, but if you're looking at your middle numbers, you know that that's more than 10. So this is supposed to be 600 something. So this is already wrong. Okay, you can already eliminate Charlie and Delta. Now with that, okay, so we know that the ending is 1. So 6 plus 5 is 1, and then 7 plus 4 is 11, plus 1 is 12. There you go. So we're done. Our answer is letter A. So I repeat, it doesn't always have to be that you need to solve the problem completely. You may stop as soon as you already have a clear idea of which the correct answer is. Ayan, okay. Ayan po. So, tuloy lang po tayo. Ayan. Tingnan natin. Dito sa... one moment. Okay. So, move on to the next. Ayan. You have 20 seconds to do this one. Okay. Ayan po. So, 20 seconds is up. And let's do this. Ayan. Nasolve niyo po ba? O, diba? Ilang digits tayo? 5 digits plus 5 digits na number. Alright? So, 3 na yung i-apply ang ending. Hindi kaya. Okay. Yung second digit, uy, pwede. Third, wala na. Fourth, fifth, uy. Talagang sa second digit tayo. Alright, di ba? So, that's where the technique comes in. Yung awareness mo of where the difference lies in the choices. Okay? So, all of these are all the same. So, dito po tayo magfo-focus. So, you have 8 plus 3 is 11. So, plus 1. 9 plus 1 is 10. Plus 2 is 12. Ayan. Okay. So, our answer is bravo. Letter B. Ayan po. See? Kung hindi po tayo nag-review with Coach Meng, malamang iisa-isahin nyo po yan at kukumpletuhin nyo. Makukuha pa rin naman po yung sagot. Kaya lang, you will realize after you have already solved it, after several seconds, maybe 20 or 30 seconds, that napakadali lang naman palang isolve. Ayan, okay. So, sana po matandaan nyo po itong mga techniques na to.
Alright, next po, another 20 seconds. Alright, okay. So, you're asked to find the sum of 832 plus 149. Ayan. So, if you're looking at your choices, the endings are different. The second and the first digits are the same. So, we go for the ending. In 1 second, we were able to answer. Bravo. Alright po. Ayan. Okay. So, wala na pong nagsosolve-solve. Tama po ba? Yes po. Alright. Next. Ito naman. Okay. Ayan. So, tapos na po ang 20 seconds. And what is your answer? Alright. So, for this one, we can actually eliminate choices. Ayan, tingnan nyo na. Hindi na po pare-pareho yung mga hundreds at saka may thousand pa. Okay. Pero yung tens and units digits natin, ang tens po, ito po, yung units po, pag sinabi ko pong units, kung naalala nyo po na elementary tayo, ito yung tinatawag nilang ones. Okay, ones place value. Ito po yung ones natin. Ayan, 7 at saka si 8. Ayan po. Itong tens naman natin, ito yung 8 at saka 6. Ayan, okay. So, ayan, so yung ones and tens natin, tens and units natin dito are all the same. Ayan. So, saan po tayo nagkaiba? Dun po sa hundreds. Okay. So, we have 7 plus 8 is 15, carry 1, 5. Tama po? 4 plus 6 is 14 plus 1, 15, carry 1. Okay. Pero, tatandaan nyo po, kanina pa lang, dapat sa una pa lang, no, makikita nyo na 4 plus 3 kasi is 700 na. Tama po ba? Tapos nakita nyo po yung tens po, 8 and 6, more than 10 na. So, may plus 1 ka na dito agad. So, for sure, alam mo na 800 something yan. Ayan. Okay. So, ulitin ko po ha. Kung mabilisan po tayo mag-solve, ayun po, kayang-kaya naman natin yon. Kaya lang, yun nga, ang gusto kong i-emphasize dito is yung process ng estimation. Bakit estimation po ang pwede natin gamitin dito? Kasi, una sa lahat, hindi naman po pare-pareho yung hundreds place ng ating choices. Okay, that's the difference with the choices we had earlier. Ano po yun? Yung hundreds place po natin are not the same. So, we can focus on the hundreds place. Ito po siya. 4 and 3. Okay, so that is 7. However, are we gonna add 1 or not? Let's look at the tens. 8 and 6, that's already more than 10. Just without even the carryover from the units, then alam natin na magpla-plus 1 tayo. So, 800. Pagtingin natin sa choices, isa lang po ang may 800. So, siya na po ang tamang sagot. Okay? Ayun po. Alright. Okay, so next po. Eto na. Alright, okay. So, looking at this problem and our choices, may tatlo pong 800, may isang 900, may ending medyo magkakaiba, may pare-pareho. Okay, so tingnan natin yung ending. 4 and 2, 12. 4 and 2. 4 and 8, 12 po. So, mali na po itong 3 and 4. Ayan. So, next po, dun na tayo sa 100. So, 7 and 1 is 8 already. So, 3 and 5 is 8. So, hindi po siya magki-carry over. Okay? Kasi 1 lang naman po ang pwede mo iragdag kung sobra pa si unit sa
10. Okay, so, ano po? 8 na po talaga siya. 800 and then 2 ang ending. So, ang sagot natin ay bravo. Ayan. So, baka hindi nyo po ma-appreciate masyado itong method na to kung sa tingin nyo, mabilis kayo mag-add. Okay? Pero actually, pag na-practice nyo po ang paggamit ng technique na to, sobrang bilis nyo na po mag-solve. Ayan. Okay po, no? Or mamili ng tamang sagot. Okay? So, tuloy lang po natin. Ito po ang sunod. Ayan, okay. So, syempre, alam ko na nakuha natin ang sagot. Pero ano po ba yung technique? So, ngayon ang iniisip nyo na, ano kaya yung technique nito na mas mabilis? Okay, ang ending, pare-pareho. Ang second, may pare-pareho, may hindi. Ang first, may pareho, may hindi. Okay. So, dito tayo sa first. Ayan. Ang pili ko ngayon, first, kasi hindi naman, may konting pareho, may hindi po. Okay, so ito. 4 and 2, 400 tsaka 200, 600. Okay, ngayon tingnan ko itong bago sila. 8 and 5 is 3. Okay, ay 8 and 5. 3 and 5 is 8. Okay, so alam natin na hindi tayo magke-carry. So mali na po itong 800 tsaka 795. Ibig sabihin sobrang mataas na po yung mga values na yan. Okay, so ano po ang final na answer natin? Will the middle number be 9 or 8. O, siyempre, even without the carry over, 8 na po yung gitna. So, may plus 1 tayo. So, it's supposed to be 9. So, your answer is 695. Ayan. So, for cases where, ingat kayo doon. Wag din masyadong padalos-dalos. Ayan, no? Kasi yung iba, once they learn the technique naman, they become too complacent or too careless. Ayun, yung tamang word. Too careless na bara-bara naman na sila. Okay, so ingat din tayo, no? So medyo mag-inhale ng konti, analyze natin yung given, magki-carry ka ba? O, di ba? Parang ganyan. So magki-carry ka ba? Yes po. So 3 plus 5 is 8 plus 1, 9. So ang sagot natin is 695. Okay po? Ayan. So let's do the next one. Ayan. So, siguro na-solve na natin to using the techniques that I have taught you. So, medyo shorten ko na siya. Ginagawa ko ng 10 seconds. Mamaya, 5 seconds. At pagka sa huli na po ay 3 seconds na lang. Ayan po. Okay. So, hindi pa ako nagbibiro. So, kahit po sina auntie, sina uncle, no? Actually, marami po sa ating mga job order ang lumalaban pa rin, no? Na mag-take ng civil service exam sa pang ilang pagkakataon with the hope that they are going to pass it. Now, I really hope that is my purpose to na wala po sanang maiwan, no? Lalo na po yung mga matagal na po sa serbisyo but have not been able to secure their eligibility. Malapit na po mag-retire. Oh my gosh, sayang naman po yung ating pinaghirapan ng ilang taon. Okay, so laban lang po tayo, mga auntie, mga uncle. Okay? Or mga ading, ayan. So may mga 40s po dyan. Oh, by the way, I'm 50 years old na. So kung may mga 40s dyan na mag-exam or 30s, laban lang. Okay, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. At kung natututo po kayo sa video natin, sana ma-share nyo to sa mga iba pang mga kakilala nyo na alam nyo magbe-benefit from this. Hindi lang po for civil service, pwede rin naman po yung mga magtitake ng NAPOLCOM exam, FOE exam, fire officer exam, penology officer exam, pati pulit. Ayan, no? So, kung sa tingin niya makakatulong po to sa kanila, i-share nyo po yung ating video. Ayan. The more, the merrier, and the merriest. Ayan po. Okay. So, paano po natin to sasagutan? Okay. So, tingnan natin. Una sa lahat is, tingnan natin ang ending. Uy, 5 po lahat. Okay, so wala po dyan. Pangalawa,
pwede. Hundreds, pwede rin. Okay. So, tingnan natin yung ating hundreds. 6 plus 1 is 700. Tama po ba? Okay. Tingnan natin yung tens. 2 plus 8 is 10 already. So, alam mo na si 7, magkakaroon ng plus 1 yan. So, magiging 800 yan. Iisa lang po ang 800. So, siya na po ang tamang sagot. Ayan. Okay. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan po. Ayan, okay. So, binigyan ko na po kayo ng 12 seconds nito kasi medyo mahaba-haba. Parang baka, oh my gosh, ano kayang solution dito? Okay. Huwag naman pong ganun yung nasa utak natin. Gawin lang natin napaka-natural. Okay? Hindi porke tinuturuan ko kayo ng bagong method na pipilitin nyo na kung paano siya gamitin. I would really appreciate if you can do that. But relax. I hope that it comes out spontaneously. Or parang natural lang ba? Okay, hindi po yung pilit. Okay? So, tingnan nyo yung given nyo. 42,000, 16,000. Ang mga choices, 58, 68, 59, 60. Magkakalayo naman po ng konti in terms of thousands ang ating choices. So, doon na tayo sa thousands agad. Okay. 42 plus 16 is what? 58 po. Tingnan natin, 350 plus 420, aabot ba na 1,000? Hindi po. Alright, so sa 58,000 po tayo, mga ate, kuya, ading. Okay? Uncle, auntie. Okay, ang sagot ay alpha. Alright, so gaya po na sabi ko, hindi po kailangang sobrang i-emote. Ayan, lalo na po yung iba sa atin, ang gilig po natin mangopya. Kaya sa example, lagi bang dalawa ang ina-add? Hindi po. Pwede rin pong mas marami. So, yun ngayon, yung kailangan natin ng speed. Kung minsan tayo, nagmamadali lang lagi. Kopya ng kopya, kopya ng kopya. Tapos, isa pa po, tatandaan nyo, no? Warning po. Pag tayo nangopya ng given, siguro, bago tayo magsimula mag-solve, ayan, bago tayo magsimula mag-solve, dapat i-check nyo muna kung tama ba yung kinopya nyo. Dahil kung nagkamali kayo ng kopya, ay lagot tayo. I-retrace natin, saan ba ako nagkamali? Kung ang dami po ng kinopya nating mga numbers, lagot na. Okay, so, habang tayo nangopya, i-recheck natin kung tama ba yung kinopya natin bago tayo mag-solve. Ayan po. Okay. Alright, so tuloy lang po. Okay. So, alam natin ang ending ay 0 at saka 2. Wala pong problema. Ngayon, tingnan natin ang ating thousands. Bakit po? Kasi tingnan nyo yung choices nyo. 69,000, 59,000, 60,000, 61. Ayun. Medyo magkakalayo po yung ating mga choices. So, pwede po natin siyang i-estimate using yung thousands lang. Ano po ang 46,000 plus 13. So, that is 59,000. Ang tanong, si 420 and 300 ba? Ay, so sobra pa sa 1,000? Hindi na po. So, alam natin ang sagot ay around 59,000. Ayan. So, ang sagot, bravo na po. Okay. Kailangan pa ba ng 15 seconds para dyan? Hindi na. Okay. With the technique na natutunan natin, kayang-kaya na natin siyang sagutan na hindi naman ganun talaga kagastos sa oras. Ayan po, no? At saka, guys, ang maganda nito, pagka nakakatipid kayo sa oras or pagka may mga techniques at strategy tayong nagagamit, hindi natin masyadong pinapahirapan yung ating utak. Okay? Meron tayong energy or meron pa tayong brain cells, ayan, na matitira para dun sa iba pang mga items sa ating exam na pwede pa tayo makakuha din ng points. Ayan, okay? So, tuloy lang po natin ang ating pag-solve. Ito po, ang sunod.
Ayan, okay. So, ending? Hindi. Okay. Ay, pangalawa, pwede. Paano yun? Kasi may 8 at may 9. Ayan, no? O, so, kung gusto mo yun, no, di sige. Ano ba? 1 and 8. So, 9. Mali na po ito. Alright. So, naiwan na lang po yung tatlo. 78,000, 88,000, 87,000. Medyo malaki po yung difference ng 78 at 88. Pwede kaya natin gamitin yun. Tingnan natin. 61 at saka 27. Okay. 61 at saka 27. That's 88. So, mali na po ito. Tama po ba? Alright. So, ano po? 88, 87. Guys, ate, uncle, auntie, okay. So, yung palang 61 pa lang, at saka 27 ay 88 na, hindi na po pwede itong 87. Ayun po. So, mabilis lang po natin masasagot yung mga tanong. Hindi po, kasi di ba nasanay tayo? Okay, nasanay tayo, ang default natin lagi, or ang nakasanayan natin gawin, kapag tayo ay nagsosolve, laging mula sa ones, di ba? Nagsa-start tayo sa ones, tapos papunta sa hundreds and then thousands. Ngayon, hindi pala laging ganun. Pwede rin naman pala na pag nakita mo na yung choices, pwede kang mag-estimate. Ayun. So, pwede nating simulan doon sa thousands na tayo and then tingnan na lang natin kung magkikerry pa ba ako na isa o hindi na. Tingnan nyo na lang yung the closest value. Ayan. Okay. So, sana po nagigets nyo po, no? Yung sana nakikita nyo yung point ko dun sa strategy. Ayan. For this one, ang tanong ay hindi po yung sum, but yung expression that would give you the closest answer to 1,000. Ayan. So, pwede natin gamitan to ng estimate. Okay? Tingnan lang natin. Estimate lang natin. Ano kaya ang pulsuhan lang natin yung ating mga total. So, hundreds lang naman siya. Okay. So, tingnan natin. 5 plus 3, 8. 800 to. 6 plus 3, ano to? 900. Uy. Tapos 38 tsaka 64. Uy, 100, ano to? 102. Tapos, 7 and 2, 900 din. Plus, tingnan nyo to 10 plus 8 is 90, plus 16, 106. I-explain ko po mamaya kung ano pong ginagawa ko. Okay, so hindi po, pag ako po nag-add kasi, hindi po siya yung usual talaga na from the units to, Okay, lalo na po kung nag-estimate lang tayo. Okay, tapos ito naman, 900. Tapos, meron pa tayong 176 na, wala na. Ito, napakalayo na nito. Okay, so tanggalin na natin to. Mababa rin to. Okay, so, dun na po tayo sa Bravo or Charlie. Ayan. So, dito na ako mag-spend ng time. So, for example, hindi ko po ito na-solve, no? Ayan. Paano ko po ba ginagawa yon? Okay, paano ko ginawa yung 102 at 106? Just for the sake of those who are wondering what schema is going on in my mind, paano ko siya mini-mental math? Okay. So, ganito lang po iyon. So, 30 plus 60 kasi is 90. Ganun na lang. 30 plus 60 is 90. Tama po ba? And then, 8 plus 4, ito po yon. Okay, 8 plus 4, okay, is 12. So, 90 plus 12. Mas mabilis po kasi mag-add ng ganon, di ba? Yung may tens ka, tapos dadagdagan mo na lang ng mga 11, 12, 13, ganyan, di ba? So, plus 12 is 102. Sorry, 112. Plus 12 is 102. Ayan. So, 1,002 yan. Tapos, ito namang isa is what? 10 plus 80 is 90. Ay, sorry po. Ayan, 90. And then, 9 plus 7 is 16. So, mas mabilis ko po i-add yun. 90 plus 16 is 106. Ayan po. So, ang tanong, closest to 1,000. Yan na. Medyo gamitan. Huwag masyadong excited. Kasi baka may mamili dyan ng letter C.
1,006? Alin po ba mas malapit sa 1,000? 1,002 o 1,006? 1,002. So your answer for this one is bravo. Ayan po. Okay? So, I hope na nag-gets po natin ng mabuti yung ating technique na yon. Kung hindi po, ay pwede naman nyo pong balik-balikan na ating video. Paki-share po pag may natututunan kayo at sa tingin nyo makakatulong po to sa iba nyong mga kasama din. Okay? So for this, ganun din. Largest, this one hindi na po yung closest to a value. It is the largest sum. Okay? Alright, ayan po. So, ang ating time limit, mga friends, ay 20 seconds. Okay? Paano ba natin to gagawin in 20 seconds? We're looking for the largest sum. Okay, so let's try to look at the hundreds right away. So, 800 plus 100 is 900. 900, 900, 900. Oh my gosh. So, there is no use for looking at the hundreds. Okay, so now let's take a look at the tens and the ones. Ayan. So, let's apply the method that I taught you earlier. So, what would that be? 20 plus 40 is 60 plus, what is 9 plus 7? 16. 60 plus 16? 76. Okay, ito naman. 900 plus what? 6 plus 0, 60. 8 plus 1 is 11. 71. Okay, 4 plus 2 is 60. 8 plus 7 is 15. So, 60 plus 15 is 75. Okay, and then last but not the least is 900 plus 10 plus 60 is 70. And then 5 plus 9 is 14. That's 84. Ayun, may nanalo na nga. Okay, so which among the following has the largest sum? Okay, that would be 984, which is delta. Okay, ayan po ang ating lesson for this afternoon. Ayan. Now, take note that these methods that I've taught you are for, we just used, addition operation for showing the application of the methods or strategies that I have taught you now. Now, actually, you can use the same method for subtraction, multiplication, and division, which are coming up. Okay, so sa susunod natin mga video, pagsasamahin na po natin addition, subtraction, multiplication, division, applying the strategies that we have learned this afternoon. Ayan po. So, magandang hapon po at salamat po sa inyong pag-study with me ngayong hapon. Sana po ay may natutunan kayo. Paki-share po sa inyong mga kaibigan para po the more, the manyer, the merriest. Ayan po. Ako po ulit si Coach Meng, ang inyong mentor for the 15-day free civil service intensive review. Ayan po. So let's continue to decode more math hacks, strategies, and techniques to make you confident in answering your math questions in the civil service exam. Magandang hapon.